priority ng bansang Amerika yung kalusugan ng mga tao. Grabe pala yung kahirapan sa Pilipinas dahil sa halagang 3,600 pwede kang mamatay. Parang baliwala ka lang. Nakita ko yung bill sa 29 days na yun, $511,000, nasa 28 million pesos. So, ganun yung binayaran ng gobyerno sa kapatid ko. Wala kaming binayaran kahit magkano. Unang dating ko pa lang dito sa Amerika, gusto ko nang i-share yung sobrang ganda ng nakita ko dito. Meron akong cellphone pero walang internet. Kaya, tas wala pang Facebook noon actually. Kaya ang hirap i-share sa ibang tao yung karanasan mo. Parang gustong mong i-share yung napakagandang lugar na meron ka. Pero, paano mo share? Wala ngang internet yung phone mo na ang liit-liit ng camera. Tapos napakalabo pa. Maganda pero may mga challenges. And kaya siguro hindi ko maiwasan na hindi umiyak kapag napag-uusapan yung Amerika. Kaya ngayon gusto kong i-share yung mainly yung kagandahan sa Amerika. So, dahil iyak din lang ako ng iyak, siguro mas maganda mag-shades na lang ako. Bakit ako nagre-recruit ng mga nurse? Kasi it just makes sense na mag-recruit ka na rin. Total, I really want to just share about the greatness of America. And nakita ko na talagang parang in demand yung nurses for a good reason. And that's because priority ng bansang Amerika yung kalusugan ng mga tao. I feel like yun ang sobrang wala sa Pilipinas dahil dito parang the government is taking it seriously kapag sinabi mong may sakit ka, alam mo yung tutulungan ka nila, hindi ka nila parang baliwala ka lang. Siguro kaya din pinaranas sa akin ni God na hindi ako yung mayaman dito sa Amerika para mas maintindihan ako ng mga tao dahil nung umuwi ako sa Pilipinas, na-hospital yung kapatid ko na may kapansanan, may cerebral palsy siya since birth. Tapos, so talagang aasikasuhin mo siya, papaliguan mo siya, pakakainin mo siya. Kaya nung na-hospital siya, nasa Pilipinas ako noon, yun yung pinakamahaba niyang hospitalization. Tapos, nakita ko talaga yung hirap ng mga tao doon kapag wala kang pera. Alam mo yung parang sobrang baliwala ka. Talagang hindi ka iintindihin. Naalala ko yung katabi namin kasi wala ka talagang sariling room doon sa napuntahan naming hospital. Yun yung pinaka-hospital ng Cainta. Tapos, so sama-sama kayo sa emergency room. Parang magkakatabi lang kayo ng higaan. Meron lang maliit na pagitan. Yun lang yung kaya namin nung na-hospital siya. Hindi naman namin kaya yung private hospital. Ako yung nagbabantay halos araw-araw. Doon may mga kasama rin akong iba. Tapos, meron akong katabi na parang halos kaidaran ko siya, pasyente siya, ako nagbabantay. So, nakahiga ako sa higaan din ng kapatid ko kasi maliit lang yung kapatid ko. So, kasyang-kasya kami. Tapos, ako rin, parang nasa gilid na rin ako. So, parang nagkakakiskisa na yung katawan namin. Rinig ko, nagmamakaawa siya. Sabi niya, pwede niyo ba akong pautangin ng 3,600? Kasi kailangan ko ng dalawang bag ng dugo. Ang isang bag is 1,800 yata. Sobrang gipit ko rin ng time na yun. So, kahit 3,600, wala akong mabibigay sa kanya. Nasa hospital yung kapatid ko. Yung isang araw na gamot is parang nasa 1,200 mahigit. Minsan, 1,800. Plus pa yung mga pamasahin namin araw-araw. Pagkain araw-araw. Pag na-hospital ka doon, talaga para ka nang nakabingit na talaga yung buhay mo katulad nung nangyari dun sa babae. Sa halagang 1,800
or 3,600. Hindi siya nasalina ng dugo. So, kaya hirap na hirap siya huminga. Tapos, nakikita ko siya na parang yung hininga niya, parang gano'n na talagang hindi mo na, parang alam kong hirap na hirap siyang huminga. Tapos mga ilang araw siyang gano'n. Pag nasalinan siya ng dugo, gaganda yung pakiramdam niya. Pero wala silang pera, hindi rin kami makapagbigay. Kaya ang nangyari, after ng mga ilang araw, namatay siya. So, naisip ko na grabe pala yung kahirapan sa Pilipinas dahil sa halagang 3,600, pwede kang mamatay. Kaya ngayon, so feeling ko, kaya pinaranas sa akin ni God yun, para ma-realize ko na gaano kaganda yung healthcare system dito sa Amerika. Dahil kahit magkano babayaran ng gobyerno, kung wala kang pera, so, bibigyan ka ng libreng insurance para kahit saan ka magpagamot, sasagutin nila. Katulad ng kapatid ko, yung nahuli niyang hospitalization, 29 days siya sa hospital. Actually, pneumonia yung sakit niya. Tapos, 29 days siya, 10 araw sa ICU. Pero, wala kaming binayaran kahit magkano. Tapos, nakita ko yung bill sa 29 days na yun, $511,000. So, kalahating milyon na kung i-convert mo sa pera ng Pilipinas is nasa 28 million pesos. So, ganun yung binayaran ng gobyerno sa kapatid ko na kaya na-realize ko kung gaano kami ka-privilege dito sa Amerika. So, hindi lang sa maganda yung lugar dito, kundi yung, alam yung pinapahalagahan ng bawat buhay ng tao. Tapos, yung pa, maraming ang benefits, kaya parang gustong-gusto kong i-share yun. So, along the way naman, nakita ko rin yung opportunity dito sa pagre-recruit ng mga nurse dahil meron din akong commission. So, itong Medlayan, yun yung pangalan ng agency na part ako. Tapos yun, I feel like it just makes sense kasi ang daming graduates sa Pilipinas ng mga nurse pero wala silang trabaho, nasa call center sila. I'm just bridging the gap na kailangan ng mga nurses dito sa Amerika and at the same time, kailangan ng trabaho ng mga nurses sa atin sa Pilipinas. So, yung nabasa ko sa 2 Kings chapter 7, yung storya nung 4 na kitongin, tapos nagutom din sa buong bayan nila, nandun sila sa labas nung city nila, sa may gate. Sabi nila, siguro, pumunta na lang kaya tayo sa mga kalaban, sumuko tayo, tapos kapag pinatay tayo, di patay. Pagdating nila sa camp ng kaaway, nakita nila wala yung mga kaaway doon. Tapos, nandun lang yung mga pagkain, yung mga gold, lahat ng kayamanan nila nandun lang. So, yung ginawa nila, kinain nila yung mga pagkain, tapos kinuha nila yung mga kayamanan. Tapos, nung ang dami na nilang nakuha, sabi nila sa sarili nila, mali itong ginagawa natin. Hindi natin dapat sarilinin lang yung ganitong pagkakataon or itong mga ganito. Kailangan din nating sabihin sa mga kababayan natin. Kaya bumalik sila ngayon sa bayan nila. Sinabi nila doon na yung maraming mga kayamanan doon sa kalaban, tapos wala na sila. Kaya yun, nagpuntahan yung mga kababayan, tapos kinuha rin yung mga kayamanan ng kalaban. Kaya natapos yung taghirap sa bayan nila. Kaya ako naman, actually, nababasa ko na yun, but this time, parang ang message sa akin ni God is, kailangan kong i-share sa mga kababayan ko yung kagandahan ng Amerika at kung paano makakapunta dito yung mga Pilipino. Okay, so participatelearning.com para sa mga elementary teachers na gustong mag-apply dito sa Amerika. Wala ka ring babayaran. So, ito namang nurse, wala ka ring babayaran. Talagang sagot nila lahat. Pati yung
pati yung kotse mo. Sobrang excited nga ako nung nalaman ko na bibigyan pala ng credit line na $30,000. So sa pera natin is 1.6 million yun. Although credit line siya, babayaran mo din, but at least hindi mo na isipin pa kung paano yung transportation mo dito sa Amerika. Tapos bibigyan ka rin ng credit card na $2,500 ang laman para meron kang panggastos-gastos ng mga kailangan mo. Tapos sasagutin nila yung first month's rent ng apartment na titirahan mo bilang nurse. So, talagang, kumbaga, it's just a win-win situation kapag nakapunta dito yung mga nurses sa Pilipinas. Kaya, sana yung, kahit hindi kayo nurse, tulungan nyo rin akong i-share tong opportunity na to sa mga kakilala nyong nurse. Thank you guys and God bless.